Kapuso, sa isang Super All-Text 20 Text o Globe Prepaid Call Card, pwede kang manalo ng libo-libo. Mag-send na ng entries sa Win Mo Kapuso. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Kamakailan po ay napabalita ang pagkakabsweldo ng korte sa dalawang miyembro ng tinaguriang Alabang Boys at malaki naman ang paghihinay ng PIDEA at DOJ na napawalang sala ang dalawa sa kanilang kasong drug possession sa isang buy-bust operation. Sapat ba ang mga naging basehan ng korte sa pagpapawalang sala sa dalawa? Yan po ang ating pag-uusapan kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Pia. Attorney, ito ang laman ng ating balita. Ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit sila napalaya? Dahil ba talaga sila inosente o dahil sabi nga nila yung pagpapahalaga o pangangalaga ng ebidensya ay nawala daw? Well, parang medyo nasagot mo na rin ang tanong mo, di ba? At tama ka dyan, although hindi ko talaga nabasa and a lot of people have not read the full decision of the Supreme Court. Pero ayon sa mga available reports, yung acquittal nga na tinatawag na Alabang Boys ay dahil daw hindi nasunod o na-establish ang required chain of custody ng mga droga na nasambat sa isang buy-bust operation nga. Pero yung chain of custody, may kinalaman yan sa evidence, tama Sa evidence. Kasi sa Dangerous Drugs Act of 2002 or yung Republic Act 9156, dapat kasi meron talagang proseso dapat nasusundin from the time na nasambat or na-confiscate yung droga, whether especially if it's a buy-bust operation, na dapat daw nakatala ang paggalaw ng nakumpiskang drugs mula nga dun sa confiscation ito hanggang sa pagtanggap sa forensic laboratory for examination. Siyempre, i-check nila kung talaga bang drugs yan o hindi, di ba? Hanggang sa pagpunta sa korte para ma-present ito as evidence. In fact, ang requirements sa ilalim ng batas, immediately after seizure at confiscation, dapat may physical inventory at kukunan ng litrato na dapat merong kasamang hindi lamang sa harap ng akusado, pero sa harap ng isang representante ng media at ng DOJ at ng isang elected public official na dapat sila ay pipirma sa kopya ng inventory at bibigyan sila ng mga kopya. Mukhang nagkaroon nga ng dulog dahil nung una, ang nangyari kasi sa kasong to, ay dun sa mga reports, nung nahuli yung mga drugs sa Ayala, Alabang. Pagkatapos, dinala ito sa PIDEA office, tinanggap ng isang officer na inilak niya sa isang cabinet. Nung alas 12 ng tanghali, binigay ito sa forensic lab ng PIDEA para nga ma-examine. Tapos, natapos lang ang examination after 16 hours. From 12 o'clock after 16 hours. Pero after 2 to 3 hours, nung alas 2 or alas 3 ng hapon, nag-press conference si PIDEA Director General Santiago, may pinakita siyang plastic ng droga na yun nga daw. Nung prinisinta niya yung mga akusado sa press, sabi niya ito yung ebidensya na nahuli sa kanila. So, dahil dito, sabi nung forensic expert, kasi dapat nasa kanya na nung alas 12 So ano ngayon yung pinakita ng Director General nung nag-press conference siya? Yung forensic expert naman, mukhang ang sabi niya, hindi ko na rin matiyak kung nawala sa possession ko yung ebidensya at yun ang prinisinta sa press conference. So ang conclusion ng korte, nagkaroon ng break, di ba? Nasira yung chain of custody ng ebidensyang droga at dapat daw prinisinta. Kaya yung sinasabi lang dapat prinisinta yung dating director ng PIDEA na si Santiago para magpaliwanag kung ano nangyari, kung ano bang hawak niya. Baka naman meron lang siyang props, di ba, na nagka-press conference siya. So dahil hindi daw ito napaliwanag, dahil nasira nga ang chain of custody, iiral daw dapat ang presumption in favor of the accused. So ang nangyari, hindi lang nila na-prove beyond reasonable doubt kasi nagkaroon nga ng technicality na hindi nasunod. Hindi sinasabing inosente sila, hindi lang ulit na sundan ang dapat na naging proseso. Pero, Attorney, bakit talagang mahalaga itong chain of custody? Hindi ba pwedeng sabihin na bahala na lang yung police? Dapat magtiwala na lang tayo na ginagawa nila yung kanila dapat gawin. Ba't ka naman natatawa, Pia? Na hindi nila parang, kumbaga, pinawalang bahala na itong mga ebidensyang ito. Well, usually, dapat meron tayong presumption of regularity in official function. Pero dahil siguro,
napakaraming complaint, lalo na sa mga buy-bust operation, di ba? Napakaraming aligasyon na madalas daw nagplant ng ebidensya, na frame up lamang ang mga asado, lalo nga na since sa mga droga, napakabigat ng penalty under the Dangerous Drugs Act. So, since napakaraming ang complaint na nagpa-plant lang ng ebidensya, na merong tampering, yung Supreme Court, actually parang sinusundan yan ng Korte Suprema dati, pero linagay lang dun sa Dangerous Drugs Act na ito nga daw ang kailangang proseso para din maprotektahan yung mga inosente na nagiging biktima ng mga buy-bust operation. So, kumbaga, hindi naman dahil nagpa-press conference, hindi technically yun yung dahilan. Ang dahilan doon ay hindi kasi parang, kumbaga, hindi na-log. Hindi na-log. Kasi dapat, di ba, kung siya ay gumamit ng ibang, di ba, para lang merong mapakita sa press conference, dapat in-explain niya na hindi naman ito yung nahuli. Kasi yung nahuling droga, nandun nga sa forensic lab, na di ba? nakalock pa rin or They should have explained. Kasi sa ilalim naman ng batas, hindi naman automatic na pag nasira yung chain of command, yung chain of custody, automatic na wala nang bisa yung pagkahuli at pagka-confisca ng mga droga. Ang sinasabi, mag-justify ka. Bakit nasira? Bakit hindi nyo nalag? Bakit hindi nyo nalista? Bakit nasira nga yung chain of custody? Pero sa problema nga na to, hindi nila na-explain kasi hindi nila napresenta yung si Director Santiago to explain or anyone else to explain bakit nagkaroon ng ganong lapse? Bakit nagkaroon ng ganong technicality? Alright. So, hindi naman dapat amyendahan na yung batas or matuto na lang talaga na dapat sinusunod talaga ng etong PIDEA at pati na ating mga polis. Well, siguro dapat sundin naman talaga ng PIDEA. Even if we were, kasi pati ang DOJ mukhang nagsabi na sila na dapat amendahan kasi daw masyado daw mahirap sundin kasi nga yung requirement na dapat merong public official, elected official, may media, may DOJ, sa harap ng akusado, pipicturan. Pero kahit na amendahan po natin yung batas, matagal pa yan eh. Ang dami nga nilang pinagkakabalahan sa Kongreso. Diba? So kahit na sabihin natin, sige, amendahan natin yung batas, matagal pa rin yung panahon na yun. So in the meantime, they really have no choice kung gusto talaga nila, kung talagang naninindigan sila na guilty, diba? Na walang tampering, na guilty talaga mga akusado. They have to make sure na walang technicality. Kasi yung Supreme Court, wala din naman magagawa ang Supreme Court. Nag-lay down sila ng procedure. They need to interpret it and to make sure that it's implemented properly. So kung hindi naman susundin ng PIDEA, talagang mababasura lahat ng kaso nila on the ground, on the mere basis of a technicality. Okay, well, sana lesson learned na para sa ating lahat. Ang dami kung lesson learned lang, ang dami-daming kaso na nabasura dahil dyan and involving the same thing, yung chain of custody na yan. So, kung lessons learned, maybe finally, dapat meron na talagang matutunan. Yes, with a high-profile case like this. Well, Attorney, again, maraming salamat po at sana kayo po maraming napulot na impormasyong legal sa ating diskusyon. Oras na para sa Unang Balita. Ang mga unang balita sa umaga ito. Naglalaki ang tipak ng bato mula sa bundok sa Olongapo City, nagbagsakan sa ilang bahay.